Hello, welcome po again sa ating pag-aaral dito sa Book of Ruth at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan as you are watching this episode. Sige po, if you have a Bible, open it up dito sa Ruth chapter 2. Yan, beginning verse 14. And we'll see kung if we can cover verse 14 lang dahil so many details dito. Let's look at them one by one, explain and relate, and then kung may time pa, we can move on sa mga other verses. But sige po, let's start dito sa verse 14. Again, welcome everyone. Sabi po, no, now Boaz said to her at mealtime, "Come here and eat of the bread and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her. And she ate and was satisfied and kept some back. Ayon. Tingnan po natin itong verse na ito. Ang setting nito ay previously, tiningnan natin yung nung mamit ni Ruth si Boaz, ay in-invite siya na mag-stay sa kanyang field at he reminded her that in his field ay meron siyang protection at meron siyang provision at kumbaga yung he made her feel na welcome siya doon at hindi lang siya welcome but she will be in good hands kung siya ay manatili sa kanyang field. Ayan. Now, ang titingnan po natin dito sa verse na ito, kung saan si Boaz will invite si Ruth sa pagkain sa kanilang mealtime. Kumbaga sa present day, ito yung break time, break time ng mga workers na kung saan kakain muna sila and then after that ay babalik na naman sa trabaho. Tingnan po natin, ang timing dito, if you are studying inductively, ang timing po dito ay at meal time. Yun ang timing. Meaning, itong mga pangungusap at mga pangyayari ay nangyari during break time or meal time. Ang sabi po niya, now Boaz said to her at meal time. Ayun. Yung Boaz said to her, ang kausap niya, siyempre yung pronoun na her, ang kausap niya ay si Ruth. Alam natin ngayon, pati yung pronoun ay nagagamit sa hindi magandang ano sa pag-address ng certain people po. So ito sabi niya, come here and eat of the bread. Yun yung invitation niya. Sabi niya, come here and eat of the bread. Yung may bread na nakahapag doon, naka naka-serve, ika nga. Hindi lang yon, and dip your piece of bread in the vinegar. Oh, sabi niya, come partake dito sa bread na ito. And then hindi yung once you get your piece, sabi niya i-dip mo sa vinegar. Welcome ka pa rin doon sa i-dip mo sa vinegar, no? Ito ay nagsisimula ng ipakita na si Boaz, he was not treating Ruth any different. Ayan. Now yung bread na i-dip mo sa vinegar, sa typical na Pilipino, sometimes ang dating sa atin ay parang hindi yata nagmamatch. Ang alam natin yung margarine, alam natin yung butter, yung mga ganon. O kung ano man yung bread spread na alam natin, commonly used. Pero sa konteksto nila, na ang vinegar na tinutukoy po dito, number one, hindi po siya dato puti. Hindi po siya puting vinegar na basta na lang maasim. Actually, nung bago po ako sa Amerika, a long time ago, ay nakapagtrabaho ako sa restaurant, Italian restaurant. At ang pag merong customer, ang unang sineserve namin ay Italian bread and then meron siyang olive oil and vinegar. Yung vinegar na yan po yung balsamic vinegar. Ay, balsamic pala. Balsamic vinegar. At pag dinip mo yung
bread sa balsamic vinegar and some oil, ay pag sinubo mo yan, ay mag-i-spark sa bibig mo yung asim. Now, pag nag-spark yung saliva mo, yung laway mo sa loob, ay lalabas yung laway mo at babalutin niya yung vinegar, or all of a sudden, basa siya. As you chew it, ay nababalot siya ng laway, nagiging soft siya, at smooth siyang i-swallow. Ang sa science po ngayon ay we're starting to learn ano yung nangyayari dun sa laway at dun sa proseso sa panahon ngayon. Makikita natin ano yung process na yon. Number one, yung saliva kasi, nandyan yung enzymes ng tao. Ayan. Yung pag lumabas yung enzymes, na involve ang enzymes sa kinain mong pagkain, at siyempre nakabalot yung kinakain mo ng enzymes, at pag iswallow mo yan, involve yung enzymes sa pagkain. As nagto-travel yan sa bituka mo papunta sa digestive system, ang enzymes kasi, ang role po niya ay kumbaga sineseparate na niya, sinesegregate niya kung ano yung components nung kinain mong pagkain. Separate na yung iron, separate na yung fat, separate na yung protein and everything. Para pagdating niya sa digestive system mo, hindi na mapagod yung digestive system. Kumbaga, meron ng kumilos bago pa yon. And hindi lang yon, pati sa liver mo, malaking tulong po yon. Hindi rin mapagod yung iyong liver. Kaya kung i-search po ninyo, ano yung benefit ng enzymes sa tao, at yung enzymes nasa laway natin. Alright, balik tayo sa story po natin. Kung si Boaz ay in-invite si Ruth na i-dip niya yung bread niya sa vinegar, sa correlation sa atin, it's the same as the Lord inviting us. Nasabi niya dito, manatili ka sa path na kung saan ang aking mga instructions ay nagaganap, or nabubuhay ka sa kalooban ko. Nabubuhay ka ayon sa mga instructions ko. Ano yung buhay na iyon? Ano po? He is inviting us, partake. Sabi niya, kuha ka ng bread. Kumbaga sa atin, welcome ka na mamuhay din tulad ng mga naunang mga saints, mga apostles. It's the same ang invitation ng Panginoon. Isang bread kasi yan eh. Di po ba? Kristyanismo. Kung ikaw ay pumasok sa Kristyanismo at tinake mo yung bread na yon, actually, I can say dalawang bagay ang mangyayari sa atin eh. Number one is as uh, as we follow the Lord, we are becoming a better person. Kasi nga, yung enzymes, kung yun ay maging part siya sa nginunguya mo, not only nagiging healthy siya, smooth pa siya. Kaya yung maging Kristiyano, yung wala po tayong dinadaya, hindi po tayo nagiging kumbaga nagiging saklaw sa anything na makita natin dito. Tayo po ay payapa, maging payapa ang buhay. Smooth po ang buhay. Kumbaga yung siyempre matutulog ka, napayapa ka, wala kang dinaya, wala kang inagrabyado. Tama ba 'yon? Tagalog ba 'yon? But anyways, 'yon ang nangyayari sa atin. If we partake dun sa buhay na ino-offer sa atin ng Panginoon. Try mong you do another method or another approach sa buhay na ito. Siyempre, unti-unti ay pwede ka mahila sa kanan, sa kaliwa, kung ano man yung buhay na pwede nating entertain. I believe by the grace of God, the best path na ibuhay natin yung buhay na ito ay ayon sa kalooban at ayon sa mga habilin ng ating Panginoon, dahil hindi lang siya healthy, kundi ito ay smooth. Ano po? Yan. Sige, let's see. Continue natin itong verse na ito. And then ang sabi niya, so she sat beside the reapers. Ayun, yun ang susunod na detail.
Remember, sabi niya, come, come, sabi niya. And then nung lumapit po si Ruth dun sa invitation ni Boaz, umupo siya katabi yung mga reapers. Ano pong ibig sabihin nun? Meaning si Boaz, uh, kumbaga nakaupo siya kung nasan yung mga reapers. Hindi po separate. Ano po? Diyan po sa Pilipinas, alam po natin na na-influence po tayo ng mga Kastila. Ang mga Kastila na ito ngayon ang pinagpapatuloy nating kultura. Yung mga senyora, senyors ay nandito sa isang pagtitipon, yung mga katulong nandoon naman sa another na place, di ba? Separate yan. So, makita natin ang approach. Approach ni Boaz ang ganda. Kumbaga, kung saan yung kanyang mga workers, nandoon din po siya. Saka yung invitation niya, come over here, sabi niya. Tayo, ganun din ang invitation ng Panginoon sa atin. Kumbaga, He is not inviting us anywhere else or elsewhere other than kung nasaan siya. Kung anong ini-enjoy niya, anong ginagawa niya, yun din ang invitation niya sa atin. Ano po yung mga bagay na invited tayo? Let's say dito sa panahon natin ngayon. Well, number one, ang Panginoong Jesus, dumating po siya. Kung saan tayo ini-invite ng Panginoon, dalawang steps na lang po. Number one, yung kanyang buhay na ginawa niya dito, He served and now He is glorified. He suffered, ika nga sa Bible, and then now in a glorious place nandoon siya. Tayo po ay we are not just aiming dun sa glory, kundi let us live kung ano yung sa now. Siyempre, ma-involve tayo kung ano yung kumbaga yung pinaka-mission ng ating Amang Diyos na tayo ma-involve para mas marami yung makakilala sa kanyang bugtong na anak. Pero ang next step noon ay glory, napakaganda. Ano po? Hindi naman niya tayo inuutos for His convenience. Ini-invite niya tayo kung ano yung kanyang ginawa mismo. Ayan. So makikita natin yung the Lord is not using people to do His job, kundi He's actually inviting us kung ano exactly yung kanyang ginawa. Ayan. Kaya kumbaga ito na nga, minsan may makita tayong mga preachers, may makita tayong mga teachers na, tuturo sila, pero they're really inviting us to become who they are. Ayan. Di po ba? Kasi even ang pagtuturo ng Bible ngayon, nagiging na siya eh. Nagiging, anong tawag dito? Kurso. Kinukurso yung pagtuturo ng Bible. Sometimes, for the sake of pera pa, na ituturo ang Biblia. Pero kung titingnan natin ang biblical arrangement, pag nagturo ka, you are actually inviting people to become like you or to bring the people where you at. Kaya nga ang question ko sometimes may mga nagtuturo na, tinuturo nila ang Bible. Tinuturuan ng mga Bible, pero ang intention ba ay yung to become what they are doing, na after all, ang kanilang mga degree, ang kanilang sahod sa kanilang secular work ay willing silang iwan yun anytime for the sake of masunod yung kalooban ng Panginoon. Is that where they are inviting us? Kung hindi po, ay parang hindi yon ang arrangement na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya, He is inviting us exactly what He did at where He is. Ayun. Balik po tayo doon sa vinegar kanina, ay meron lang isang bagay na gusto ko pong idagdag doon. Kaya nung lumalaki po yung aking mga anak, nung malaman ko itong enzymes sa saliva, ay hindi na po, kumbaga, pinorbid kong may liquid sa pagkainan sa mesa. Pagkakain na, walang liquid sa mesa. You can drink your water bago ka uupo to eat.
Pero as much as possible, wala pong liquid sa mesa. Para yung, kasi may temptation na pag sumubo ka, gusto mong uminom. Pag inaluan mo ng any liquid kasi ang pagkain mo, yung laway mo ay hindi na po siya lalabas as much at yung enzymes mo hindi mai-involve yung bagay na ganon. So, worse pa kung maglalagay ka diyan soft drinks habang kumakain ka. Diyan po tayo nadaya na kaya sa Pilipinas ang dami pong kasong ang tawag dito, diabetes dahil nga sa hindi sila makakain kung walang iniinom na soft drinks. Alam po ninyo, ang ang katawan ay hindi po maganda sa katawan pag kulang yung enzymes sa system natin. One way na may spark natin ng enzymes ay yung kakain tayo na walang iniinom na liquid. Ayun. Para additional lang po sa na-share natin kanina. And now, si Boaz, pag-invite niya, nung lumapit si Ruth, ay nandun mismo ang kanyang mga reapers. That is so good of an example kay Boaz. Ganon din po sa kung tayo po ay leader. If we are leading people, no matter how small, big ang ating group, we should be inviting them to where we at. Not in any other spot na kayo, dyan lang kayo. No, invite them becoming like you or to arrive to where you at. Yun. Ito ngayon, let's see the last part nitong verse na ito. Like I said, so many, ano po. Alright, ang sabi niya dito, so she sat beside the reapers and he passed parched grain to her and she ate and was satisfied and kept some back. Ayun. So dalawang part pa pala to. Yung pag-upo niya ay binigyan siya ng parched grain. Ang parched grains po, in other words, ay roasted grain. Kumbaga yung sa Kapampangan ay ito yung sinangle. Ay kumbaga sa Tagalog naman sinangag yata ito, ano po. Yung bang kawa, yung wok na malaki, yung gagawin nila, ilalagay nila yung grain. Tapos siyempre may apoy, pero walang mantika yan, puro ano lang, ini-stir lang, ini-stir nila. Constant na pag-stir hanggang maging roasted sila. Hindi mo pwedeng iwan na, sige, ano lang yung apoy hanggang ma-roast. Hindi, dapat involved ka. Constant na hinahalo mo sila para later on, evenly maluluto sila. Yun po yung yun po yung the way roasted grain ay niluluto. Yan, yun ang ibig sabihin. So now, ano po ang kumbaga significance nun? Ano po yung correlation yun sa buhay natin? Well, kanina, nandyan lang si Ruth ay namumulot, pero ngayong in-invite siya, hindi lang may bread, may roasted grain pa na kakainin. I'm not sure how yung taste ng roasted grain kasi this was the typical siniserve nila during their time. Pero I'm sure masarap-sarap to, parang may pagka parang may imagine i-roast mo yung sinangag na grain. Siguro malutong siyang kinakain mo na may na flavorful. Now, ang correlation po sa buhay natin is yung what we are now consuming, what the Lord is providing for us now and today. He actually he already worked on that yesterday, last week, di ba ba? Wino-work na niya yan eh. And then pag ibigay niya sa atin, he already labored for that. He already used yung niya, yung pagka-genius niya kung paano niya i-put together mga bagay, mga tao para tayo ay may continue tayong may provision sa ating buhay. You will wonder paano nangyayari yung how the Lord provide for us. Ayun. Kaya involved po ang Panginoon at hindi siya tumitigil
making sure na sa araw na ating pangangailangan, nandoon at nami-meet niya yung ating mga needs. Yun po yung nakikita kong ano ng roasted grain naman. Hindi lang yung meron ka kakainin, flavorful pa siya. Yun. Kaya ang tunay na Kristiyano ay satisfied po siya, kontento siya kung ano yung binibigay ng Panginoon. Basta wag mong titingin sa kaliwa, sa kanan, makita, ay si ano, may ano, ay, oo. Ay si, para bang tingin ka ng tingin ngayon gusto mong gawin na, kumbaga, na lock yung isip mo, dapat magkaroon ka ng ganito, dapat nakapunta ka sa ganito. Kaya, ganun na lang yung ating focus, nawawala na yung dedication natin na ma-involve ang sarili natin, ang buhay natin, resources natin sa gawain ng Panginoon para mas marami pa yung nakakilala, nagkakaroon ng personal na relationship sa ating Panginoong Diyos. And last, sabi po niya dito, was satisfied and kept some back. Nakita po natin yon, na-satisfy po si Ruth doon sa hinain o yung kinain niya. Buhay Kristiyano, hindi po kulang ang mga pinoprovide ng Panginoon. It's always, kumbaga yung hindi ka lang masasatisfy, meron pang natitira. Ayan, ang tanong is, saan mo dadalhin ngayon yung ano, yung kumbaga yung take home mo. Yung take home mo, saan mo dadalhin ngayon? Sa budget mo sa mga pera mo, makikita mo meron at merong sobra. Ayun ngayon, doon mo makikita kung anong gagawin ng tao doon sa kanyang sobra. Ano ba 'yan? Papalitan mo na ba yung cellphone mo? Iipunin mo ba 'yan para ito naman ngayon, kung ano yung para sa sarili kaagad. Pero makikita natin sa story later on, si Ruth ay meron siyang naisip na tao na pagbibigyan niya doon sa kanyang take home, doon sa kanyang itinabing sobra dito sa pagkain niya. Pero hindi lang siya nagtabi, na-satisfied po siya. At na-experience niya yung presence, yung invitation ni Boaz. Imagine, nakikipamulot ka lang pero in-invite ka. Doon mismo kung nasaan siya. Alam po ninyo, yung servant girls, yung reapers, si Boaz, nasa field niya. Pagdating po natin sa chapter 4, you will be amazed. Ano po yung spiritual correlation niyan sa buhay natin. And hang on, I don't wanna tell you ahead, pero napakaganda na ganun pala yung maging rule. Yan po ang magiging reaction ng bawat isa pagdating po natin sa chapter na yon. Anyways, sige po. Again, si Pastor Ramses Gambo po ito. Nawa ay will see you again sa mga susunod nating episode, continuation ng ating pag-aaral dito sa Book of Ruth. God bless and shalom.